Bagsak ko mga kaboses itong rating, no? Trust and approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon ho yan mga kaboses sa pinakahuling survey ho ng Pulse Asia. Nako po, bagsak na bagsak. Bakit kaya mga kaboses? Ha? Ayon ho sa mga detalye mga kaboses ng resulta ng survey, ayon ho sa datos, bumaba ang approval ratings ni Pangulong Marcos mula ho sa 50% noong Setyembre. Ano po mga kaboses, sa 48%. From 50 to 48, pababa ng pababa mga kaboses, habang ang kanyang trust rating ho ay bumaba rin. Yung trust to ng tao, 47% mga kaboses. Samantala, mas malaking pagbabaho ang naranasan rin ni Vice President Sara Duterte na bumagsak ng 12% sa trust ratings mula 61% patungong 49%. Mga kaboses, bakit kaya nagbagsak ko itong dalawa? Sila na nga yung nag-away-away dyan sa itaas mga kaboses, sila pa yung naging bagsak. Siguro ayaw na ng tao mga kaboses ng alitan sa gobyerno mga kaboses. Gusto lang nila ng peaceful eh. Nahati kasi yung tao mga kaboses. Hating-hati yung mga tao ngayon sa kanilang mga opinion. Mga kaboses, si Presidente Marcos, alam naman ho natin na kung sa issue ho ng mga isyong panlipunan mga kaboses, marami pang hindi na-address. Ito naman ho si BP Sara, napakarami hong problema kasi may confidential funds pa ho mga kaboses, no, na issue niya mga kaboses, tapos meron pa siyang pagbabanta sa buhay ng presidente. Ayun ho pero tingnan nyo kahit ito po ay galing sa Pulse Asia survey at ang survey ho nito ay galing ho mga kaboses sa atin pong iba't ibang sektor ng ating society mga kaboses. So ibig sabihin mga tao ho talaga yung mga sino-survey ng Pulse Asia mga kaboses, and kinunan no, ang pulso mga kaboses kung ano ba yung tingin nila sa ating mga nasa pwesto ngayon. Kung may trust pa ba sila mga kaboses, kung pabor pa ba sila sa pagiging leader nitong dalawa mga kaboses. Kasi importante ho yung trust ng taong bayan mga kaboses, kasi kung bagsak na yung trust, ibig sabihin wala na talaga silang gana sa gobyerno natin mga kaboses, o wala na silang gana sa mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pero tingnan nyo despite to mga kaboses nitong pagbagsak ko ng rating ng presidente mga kaboses, nakuha ba pong ipagtanggol ng Malacanang yung pagkabagsak mga kaboses? Instead na mag-sorry doon sa tao, dapat niya ginawa nila mga kaboses is nag-ask sila kung ano ba yung dapat nilang i-improve, bakit sila bagsak mga kaboses. Tingnan nyo itong balita mga kaboses, sinabi ho rito na yun nga parang pinagtanggol pa ho ng Malacanang mga kaboses. Panoorin ho natin. Ipinagtanggol ng palasyo ang bumabang trust and approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa huling Pulse Asia survey noong Nobyembre. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bahagi na ng pagiging leader ang pagpili ng mga desisyon na hindi magiging popular sa publiko. Lalo't interes daw ng nakararami ang prioridad nila at hindi lamang basta-basta ang mataas na poll ratings. Iginagalang naman daw ng Malacanang ang opinyon ng publiko base sa survey. Pero naniniwala daw silang hindi nakakahon sa survey ang scorecard ng administrasyon dahil may iba pang mahalagang sukatan gaya ng employment o paggawa ng trabaho. Samantala, naka-alerto na mga ospital sa buong bansa dahil sa inaasahang holiday hearts. Narinig nyo Ayon ho kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi dapat raw ho nakabatay ang liderato sa opinyon ng surveys lamang. Sabi ho niya, ang tunay raw ho ng pamumuno ay nakatuon sa tamang desisyon para sa intereso ng publiko at hindi sa popularidad. Sir Lucas Bersamin, kailangan ho maging popular yung isang leader. Kasi kung hindi ho popular yan,
Mga kaboses, ibig sabihin hindi alam ng mga taong bayan na meron tayong presidente, mga kaboses. So ibig sabihin, may connection yung popularidad, mga kaboses, at yung desisyon ng publiko. Popular naman ho si Presidente Marcos. Yun nga lang ho, hindi nga lang ho nag-agree mga kaboses. O na bumagsak lang ho talaga yung trust and approval rating, mga kaboses. And yun yung dapat tutukuyin natin kung ano ba yung pagkukulang, mga kaboses. Bakit bagsak ho ang dalawa, si Vice President at si Bongbong Marcos? Hindi ito issue ng popularidad at ang desisyon ng publiko. Hindi po ito issue ng popularidad. Issue ho ito, mga kaboses, sa tanong kung bakit bumagsak ang ratings. Noon, pinagmamalaki ninyo na mataas ang ratings nitong dalawa dahil may trust yung mga tao. Ngayon na bumagsak na, mga kaboses, pinagtanggol nyo pa rin. Parang sinabi nyo nang wala nang kwenta itong survey na ito. Dagdag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang mga desisyong ginawa ng administrasyon ay para sa pangmatagalang benepisyo ng mamamayan tulad ho daw ng pag-angat ng ekonomiya at pagbibigay ng mas magandang kinabukasan. So paano nila nalaman, mga kaboses, na talagang naibigay nila yung magandang kinabukasan sa mga tao at naging angat yung ekonomiya? Ang mahal-mahal ng bilihin. Sobrang mahal ho ng bigas, mga kaboses. Paano nagkaroon ng magandang kinabukasan yung tao? Paano ninyo nalaman? Sasabihin na naman nila kasi may survey. Survey nila, mga kaboses. Malalaman ho yan based sa survey. Ngayon, mayroon pong nag-survey. Ito pong pinakasikat ho na nagsusurvey, mga kaboses. Ito pong Pulse Asia. Alam mo nila kung paano, mga kaboses ko, at kung ano yung resulta. At ito ho yung resulta, mga kaboses. Sa kabila ho ng pahayag na ito, may mga tanong at reaksyon ho mula sa publiko. Ang pagbabaho ba ng ratings ay replikasyon ng hindi pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan? Marami ang nagtatanong, mga kaboses, kung bakit sa kabila ho ng mga programang inilulunsad ng gobyerno, nananatiling mababa ang kumpiyansa ng ilang sektor. Ang survey ba ay isang babala o normal na bahagi ng politika? May mga nagsasabing ang pagbaba ng ratings ay maaaring senyales na kailangan ng mas malapit na pakikinig sa hinaing ng taong bayan. Ang implikasyon ho nito, mga kaboses, sa Pangulo at ating gobyerno, posible itong mag-udyok ng mas masinsinang pagsusuri sa mga polisiya at programa sana ng administrasyon, mga kaboses. Yun yung dapat ginagawa nila. I-check kung bakit tayo bumagsak. At kung sa mamamayan naman ho, mga kaboses, ang ganitong resulta ay nagbibigay ng pagkakataon ho para sa mga Pilipino na mas maging aktibo sa pagsusuri ng pamahalaan at pagtutulak para sa accountability. Hindi yung mas pinagtatanggol pa natin. Ang pagbaba, mga kaboses, ng ratings ay isang paalala na ang tiwala ng bayan ay hindi lamang nakukuha sa eleksyon, kundi sa araw-araw ho na paglilingkod. Sa harap po ng mga numerong ito, mga kaboses, mahalagang manatiling bukas ang gobyerno sa pagtanggap ng kritisismo at sa pagpapabuti ho ng serbisyo, mga kaboses. Yan naman talaga yung pinaka-purpose. Kaya nga nag-survey, pagbagsak, i-check, i-correct kung ano yung mga mali. Hindi yung kukonsintihin pa natin na magkamali yung tao. Kayo talaga. Importante ho sana na malaman yung hinaing ng mga tao kasi hindi naman ho siguro yan. Check na papabor ho ang maraming tao kung talagang nakikita ho nila, mga kaboses, sa talagang effective yung gobyerno natin.
at nakakabenepisyo sila kasi yung tao hindi na yan tumitingin mga kaboses ng politika, no? Hindi na yan tumitingin kung sinong politiko ka. Ang tinitingnan nila ngayon mga kaboses is kung na-acquire ba nila yung sustainable programs na para sa kanila mga kaboses. Kung na-address ba yung pang-araw-araw nila na problema sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Ano po? Kaya yan yung dapat na gawin ng ating gobyerno. Kayo ho, mga kaboses, ano po yung reaksyon ninyo regarding po sa pagbagsak ko nitong trust and approval rating ng ating Presidente Marcos Jr. mga kaboses? Comment ho kayo sa baba mga kaboses. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood mga kaboses sa ating YouTube channel sa Vox Populi PH mga kaboses. Ayan, maraming salamat. I-click nyo na rin ang notification bell. Ano po mga kaboses? Vox Populi PH po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless. Bye-bye.